Magandang hapon po. Mistula nagkalawa sa gitna ng Sales Road sa Pasay. Matapos bumigay ang bahagi nito at nagkaroon ng malalim na butas. Halos 10 talampakan ang lalim nito at ang tubig doon pinagtulungan ding mahigo. Mula sa Pasay nakatutok live, si Jamie Santos. Jamie. Ivan, Pia, pinaiiwas muna ang mga motorista na dumaan dito nga sa bahagi ng Sales Road sa may bahagi ng Villamor Air Base Gate 3 eastbound lane dito nga sa Pasay. Ito'y matapos may makitang malalim na butas sa kalsada ngayong araw. Ganito lang ang butas sa bahagi ng eastbound ng Sales Road sa Pasay City. May tila crack pa sa paligid. Ayon sa MMDA, una nilang napansin ang butas alas 6 ng umaga kanina. Sa mga susunod na litrato ng MMDA, tila unti-unting bumabagsak ang bahagi ng kalsada hanggang sa tuluyan na itong bumigay at lumaki pa ang butas. Around 8 o'clock hindi na kami nagpadaan ng sasakyan. Malalim na po yung lubak niya at saka may lumabas na tubig. Kaya na-alarm na po kami. Nireport namin sa 400 base at saka sa Metro base para ma-close na yung kalsada para hindi na magpadaan. Ayon sa mga naunang rumisponding taga-MMDA, halos 10 talampakan ang lalim ng butas sa tapat ng Villamor Air Base Gate 3 sa Pasay. Ang bahagi ng Sales Road na nagkaroon ng butas, dinaraanan ng mga galing Naiya at papuntang Bonifacio Global City o sa West at East Service Road. Tumutulong ang mga tauhan ng Skyway at ginamit ang kanilang vacuum truck para mahigop ang tubig sa butas. Ayon sa DPWH-NCR, inaalam pa nila kung may kinalaman ng tubo ng Maynilad sa pagkakaroon ng butas sa kalsada. Pina-verify ko na yan sa staff namin. Nakita nga nila yung butas na yan na may tubig. Pero nataon na wala kaming project sa lugar na yan. Kaya tinitignan namin kung yung isang water company sa kanila yan. I-coordinate namin sa kanila. Pasado alas 2 ng hapon, dumating ang mga tauhan ng Maynilad. Isinara nila ang isang valve para matigil ang pagtaas ng tubig sa butas. Nagsagawa na rin sila ng dewatering sa butas at hinanap ang pinagmumulan ng tagas. Patuloy ang pakikipag-ugnay ng Maynilad sa MMDA para maisaayos ang butas. Binuksan ng MMDA ang westbound lane at nagpa-counterflow para sa mga motoristang galing sa Naiya Terminal 3. Nakikipag-ugnayan na rin ng DPWH-NCR sa MMDA sa rerouting ng mga motorista sa Sales Road na araw-araw ay dinaraanan ng halos 14,000 motorista. Ayon kay Jen Rufo, Corporate Communications ng Maynilad, habang kinukumpuni ang tagas, 5 nakapaligid na barangay ang mahina o walang tulo ang gripo hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Magrarasyon naman daw sila ng tubig sa mga apektadong barangay. Pia, Ivan, nakabantay ang mga tauhan ng Maynilad at MMDA dito nga sa Sales Road, dito nga sa may malalim na butas. Ina-assess kung gaano kakalaki at lalim yung butas dito sa bahagi ng Sales Road. Pia, Ivan. Jamie, may nagsarang lane bali dyan. Kumusta naman ang daloy ng trapiko? Ivan, sa mga oras na ito, nagkakaroon ng bahagyang build-up yung mga sasakyang nanggaling ng Naiya Terminal 3 na gumagamit itong westbound lane at counterflow lane. Nagkakaroon kasi ng embudo, Ivan, pagdating dito nga sa may Villamor Air Base Gate 3. Pero nakaantabay naman yung mga MMDA personnel para maalalayan yung mga motoristang gumagamit nitong westbound lane at counterflow lane dahil sa pagsasara nitong gitnang bahagi ng Sales Road dahil dito sa malalim na butas, Ivan. At kailan daw inaasahang maayos at mapapadaanan ulit sa mga sasakyan yan, Jamie? Ivan, sa pahayag na ibinigay ng Maynilad, wala silang ibinigay na eksaktong oras kung hanggang anong oras matatapos yung paglolocate at prepare nila dito nga sa taga sa bahagi ng kalsada ng Sales Road. Pero sabi nila, ang estimate nila hanggang alas 10 ng gabi magrarasyon sila ng tubig sa 5 barangay na maaapektuhan ng pagsasara ng valve para hindi na tumaas yung tubig dito sa may malalim na butas dito sa aking likuran kung nakikita nyo, Ivan. At kanina, Ivan, sinukat ng mga tauhan ng Maynilad yung lalim nitong butas dito nga sa may bahagi ng Sales Road gamit yung kanilang panukat at lumalabas doon sa panukat ng Maynilad ng mga tauhan ng Maynilad ay lumalabas na mahigit 2.80 meters
o mahigit siyang natalampakan yung lalim ng butas dito sa bahagi ng Salas Road, Ivana. Anyway, sa mga motorista natin, advisory na lang siguro no, na iwasan muna ang bahagi yan para makaiwas sa mabigat na dali ng trapiko. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Panibagong pangaharas ng China, binuntutan ng isang barko nila ang mga barko ng Pilipinas na magsasaliksik sa hilaga ng Bajo de Masinloc. Hinabol po ng China Coast Guard vessel ang mga barko natin kahit malapit na sa Pangasinan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ang pulang marka sa mapang ito ay lugar sa hilaga ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, kung saan magsasagawa ng hydrographic research ang BRP Hydrographer Ventura, survey vessel ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA. Naka-escort sa barko ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Ginagawa ang hydrographic survey para masukat ang ilalim ng dagat. Pero kaninang madaling araw, habang papunta roon ang mga barko ng Pilipinas, sinalubong at hinarangan sila ng isang barko ng China Coast Guard. Ang distansya ng mga barko batay sa mapa, 35 nautical miles lang mula sa baybayin ng Pangasinan. Pasok ito sa ating exclusive economic zone. 8 oras na nakahinto ang mga barko. China is clearly sending a message that, and it may be that in the wake of the other things that have been happening, including this trilateral summit, that China is being especially aggressive and making the point that it believes in its 9-dash line claim. Nang maglayag muli patungo sa research area ang mga barko ng NAMRIA at PCG, bandang alas 10 ng umaga kanina, sinundan pa rin sila ng barko ng China. Ayon sa International Advocacy Group na Sealight, matapos i-anunsyo ng NAMRIA ang gagawing hydrographic survey, 2 China Coast Guard at 10 Chinese maritime militia ships ang namonitor nila sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Had wondered if it was part of a normal rotation, but it's an unusually heavy rotation. Nang magsagawa rin ng survey ang Vietnam sa mga teritoryong pinag-aagawan nila ng China, ilang beses nang haras ang China at sinubukang gupitin ang kable ng kanilang equipment. If indeed the China decides that this hydrographic survey is a threat to their sovereign claims within the 9-dash line, then they could and have in the past shown the capacity to get pretty aggressive with these things. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon ang PCG at NAMRIA. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Isang ginang sa Pangasinan ang namatay dahil sa hininalang heat stroke. Ang ilang pananim naman sa Aurora nasira at nalanta dahil sa tindi ng init. Nakatutok si John Consulta. Masigla at walang anumang karamdaman ang 66 na taong gulang na ina ni Helen Espiritu. Pero bigla siyang pumanaw dahil sa hininalang heat stroke. Sobrang init kaya na high blood sila siguro. At yung banday, yung puta-puta nga maong. Katunaan, stroke na siguro. Anya, bigla raw sumakit ang ulo ng kanyang ina at nawala ng malay. Ilan yan sa mga sintomas ng heat stroke. Sa Aurora, ilang tanim na papaya ang natuyunot na matay. Nabubulok ang bunga at hindi na mapakinabangan kaya may mga itinapo na. Pati tanim na talong at ampalaya nalanta na dahil sa init. Mabilis ding makasira ng mga pagkain ang mainit na panahon. Kaya ang ilang nagbebenta ng sikat na puto kalasyaw sa Pangasinan, binalot na sa dahon ng saging ang mga puto at hindi sa plastic para maiwasan ang moisture na madaling makapanin sa pagkain. Umaabot sa danger category ang heat index o damang init sa ilang lugar sa bansa. Kaya paalala rin ng mga eksperto. Importante nga po na umiinom sila ng maraming tubig at nasa cooler place sila at gumagamit sila ng maayos po na or light clothes para hindi nga po uminit yung pangakatawan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sugatan ang konduktor na ito habang dead on the spot ang katrabahong driver nang madisgrasya sa Carmen, Davao del Norte. Naipit sila na ang kanilang bus sumalpok sa isa nakaparadang trailer truck kanina madaling araw. Ayon sa pulisya, nasiraan ang makinang truck kaya nakahinto sa gitna ng kalsada. Naka-hazard umano ang truck at may early warning device sa daan pero posibleng nabulaga ang bus driver dahil kaunti raw ang ilaw sa kalsada. Inaalam pa kung sino may pananagutan sa disgrasya. 3 bata patay ng malunod sa dagat sa Davao City. Sa Cavite naman, lalaking inutusan lang na bumili ng gamot, tinambangan. Paspasan natin ang mga balitang probinsya.
Lalaki sa Rosario, Cavite, patay ng tambangan ng riding in tandem. Ayon sa pinsan ng biktima, nabalitaan na lang daw niyang nabaril sa katabing barangay ang lalaking edad 22 na intusan nilang bumili ng gamot. Inaalam ng pulisya ang motibo sa krimen at ang nasa likod nito. 3 bata sa Davao City nalunod sa dagat. Dead on arrival na sa ospital ang mga biktima na ayon sa investigasyon ay naglalaro sa dalampasigan nang biglang mawala. Sa panayam ng GMA Super Radio Davao sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, alas 8 ng gabi nang matagpo ang lumulutang ang mga katawan ng mga bata na edad 4 at 7. Sa Naga City, 2 tricycle drivers sugatan matapos magbanggaan. Ayon sa pulisya, nahagip ng kasunod na truck ang isa sa mga tricycle kaya bumangga sa isa pang tricycle. Dinala sa ospital ang mga biktima na nagkaareglo rin kalaunan. Lalaki na hulikam na nagnakaw ng manok na panabong sa Dumaguete City. Nagmatsyag pa ang lalaki sa kabinuksan ang kanyang backpack at isinilid ang manok. Patuloy ang investigasyon at inaalam pa ang pagkakakilanlan ng salaring naka-jacket, face mask at helmet. Ayon sa pulisya, may ilang pang naisumbong na nakawan ng manok sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pang all ages ang bagong adventure na kinakasahan sa BGC sa Taguig tuwing weekend. Ang sentro po kasi ng komersyo nagtatransform bilang mistulang go-karting track. Weekend Do This sa pagtutok ni EJ Gomez. Kung tuwing weekday, sentro ng komersyo ang Bonifacio Global City, kapag weekend ang 27th Street, nagiging open-air playground where it's all fun and play. May racetrack na pang go-kart. Sa halagang 100 pesos, pwede ka nang mag-ride ng go-kart na ito sa loob ng 10 minuto. Hindi lang ito pang bata, kundi maging sa adults. Marami na po kaming nakikilalang mga kabataan na dati hindi marunong magpedal, ngayon marunong na din po. At kung PWD, senior citizen at BGC residents ang sasakay, may dagdag pang 10 minutes. Para safe, may mga barrier sa dulo ng lane. Ready to assist din ang mga guide na marshal. At nakamonitor maghapon ang mga registered first aider. It's pretty safe here. Kasi sometimes we leave the kids here and we go drink for some coffee. We've got about 5,000 almost a day coming here, just families just really visiting the area. It's one of our most loved areas. Meron din ditong iba pang physical activities at area para sa book lovers kung saan maaaring mag-donate at manghiram ng librong mapupusuan. I want them to go out, experience what is outside, and we don't want them to use the gadgets. In the age of digital, we want to get our kids off their phones and back into the streets. We're bringing back outdoor play and outdoor learning. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Animoy mga bulalakaw ang nasilayan sa kalangitan ng Jerusalem at ibang lugar sa Israel. Pero mga missile at drone yan ng bansang Iran. Sinalag ang mga yan ng Iron Dome ng Israel, bagamat may nakalusot at natamaan ng isa nilang military facility. Natanaw yan hanggang sa kalapit na West Bank, maging sa Jordan at Syria. Nagpakawala rin ng missiles ang mga grupong kaalyado ng Iran, ang Hezbollah sa Lebanon at Houthi sa Yemen. Ito ang kauna-unahang direktang pag-atake ng Iran sa Israel bilang paghiganti sa anilay airstrike ng Israel sa Iranian consulate sa Syria noong April 1 na ikinamatay ng 7 Iranian Revolutionary Guard officer. Ayon sa Israeli military, nasa 300 missile at drone ang pinaulan sa Israel. Kasunod ng pag-atake ng Iran, kinausap ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa telepono si US President Joe Biden na nangako naman ng anyay ironclad commitment sa Israel. Babala naman ng Iranian military sa Israel at Amerika kung aatake sila, mas malala raw ang magiging ganti ng Iran at madadamay raw ang Amerika. Bukod sa missile attack sa Israel, kinubkob ng Iranian authorities ang Portuguese container ship na MSC Aris ayon mismo sa operator ng barko.
Galing Abu Dhabi ang barko at papuntang Mumbai, India nang harangin ito ng Iran sa Strait of Hormuz ayon sa ating Department of Foreign Affairs. 4 sa 25 crew members ng barko ay Pilipino. May embahada tayo sa Tehran, Iran, pero hindi pa nila direktang nakakausap ang 4 na Pinoy. Wala pa rin daw impormasyon ng ating gobyerno tungkol sa demands ng Iranian government. It will take some more hours or maybe a day or two before we'll be able to have any kind of contacts. Pero yun nga, sabi ni Ambassador, may meeting sa Ministry of Foreign Affairs. Sabi naman ng Department of Migrant Workers, ligtas ang mga Pinoy batay sa impormasyong galing sa ship owner. We have touch base with them, full coordination for the safety and well-being of the 4 Filipino seafarers on board. Nakipag-ugnayan na rin daw ang DMW sa pamilya ng 4 na seafarers. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Hey, things up, don't come out. Hey, things up. Sa ngayon, ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, hindi pa kailangang itaas ang kasalukuyang Alert Level 2 sa Israel at patuloy naman nilang inaalam ang lagay ng mga Pilipino roon. Nagkarambola ang 3 sasakyan sa bahagi ng Quezon Avenue sa Quezon City. Sangkot sa karambola ang isang owner-type jeep, delivery van at isang AUV. Kwento ng driver at pahinante ng delivery van, biglang sumulpot ang owner-type jeep kaya nabangga ang kanilang sasakyan at nadamay ang AUV. Nagdulot ng traffic ang insidente matapos masakop ang 2 lane ng kalsada. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Passenger Princess era almost over. Yan ang proud moment ni Sparkle star Sofia Pablo na ipinasilip ang kanyang new car. Birthday treat niya raw ito for herself. Todo congrats ang kanyang fellow Sparkle artists, kabilang ang other half ng Team Althea na si Allen Ansay. Mahal kita, yan ang sweet message ni EXO member Baekhyun sa kanyang Philo fans na nakisaya sa kanyang Philippine concert. Flinex niya rin dyan ang photos with EXO-Ls. Pinatunayan naman ni V ng BTS na di niya tatalikuran ng fans with his palikod photo update habang nasa military service. Napansin ng fans ang mas muscular physique ni Taeyong. Sa post pa ni V, determinado raw siya sa pag-workout. Patay ang isang lalaki matapos bagsakan ng bucket ng backhoe sa construction site sa Tanay Rizal. Ang suspect sa krimen, ang nakaalitan niyang foreman. Nakatutok si Nico Wahe. Karumal-dumal yung ginawa niya sa tatay ko, Hindi matanggap ng pamilya ni Melvin Tika ang sinapit niya sa pinagtatrabahuang construction site sa Sitio Suyok, Barangay Tandang Cutyo, Tanay Rizal. Kwento ng kanyang anak, Biyernes ng umaga, April 12, nang hindi pumasok sa trabaho ang kanyang tatay. Sabi ko, Tay, ba't di kayo pumasok? Sabi niya, yung foreman ko, sobra na. Nga po daw, kaya hindi siya umano ng pagpasok. Ito na rin pala ang huling beses na makikita at makakausap niya ang ama. Matapos ng pag-uusap nila ay pumunta si Tika sa construction site. Ayon sa Tanay Police, nagkaroon ng pagtatalo si Tika at kanyang foreman na si Domi Floren na nooy naguhukay gamit ang backhoe. Sinisingil daw kasi si Tika ni Floren sa 3 biyahe ng hauling. Dumating si victim, si Melvin, na bakit sinisingil pa siya tungkol doon sa bayad ng hauling. Doon nag-umpisa yung yung alitan, yung confrontation nila. Nagalit itong si suspect. Dito na raw binagsakan ng bucket ng backhoe si Tika ng kanyang foreman na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon sa suspect na pumayag mapangalanan pero tumanggi magpakita ng muka, binantaan daw siya ni Tika kaya niya nagawa ang krimen. Hindi siya nag-remit sa iyang biyahe kasi siya driver ahente. Sinugod ko dito sa bako Kung wala ko yung sinugod, adi siya matay. Paano bang banta sa'yo? Ano sinasabi? Hindi ka makauwi Antipolo. Hindi mo ako kilala dito sa Nay. Pero ayon sa kinakasama ni Tika, walang utang na biyahe ang biktima. Pagdating po namin sa site, kausap niya po niya yung nagpapatambak. Ay ang sabi niya, dapat Doming, inantay mo ko o kaya sabi mo, antayin mo si Malboro kasi siya yung ahente mo.
Eh hindi po, kinausap niya po agad yun. Kaya siya daw alam po daw ng boss. Opo, para makuha. Ito raw ang kinagalit ni Tika, kaya pumunta ng site para kausapin si Floren. Matapos ang krimen, dumiretso raw si Floren sa Baras Police Station para doon sumuko. Saka ito i-turn over sa Tanay Police kung saan siya nakakulong ngayon. Murder ang isinampang reklamo laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Wala na raw atrasan ang tigil pasada ng piston at manibela bukas at sa Martes bilang pagtutol sa franchise consolidation sa ilalim ng PUV modernization. Pero sa lalawigan, may ilang grupong hindi lalahok. Nakatutok si Marisol Abdraman. Tuloy na ang 2 araw na transport strike ng ilang transport group simula bukas hanggang Martes. Ayon sa piston, inaasahang nasa 100,000 kasapi nila sa buong bansa ang lalahok. Sabi ng piston, hindi lang interes nila ang pinag-uusapan dito, kundi pati ng computers na may hirapan nila kapag tuluyang nawala ang mga traditional na jeep. Are you saying na talagang no choice, last resort talaga itong laging ginagawa ninyong transport strike? Para makita rin ng gobyerno yung kahalagahan po ng sektor ng ating public transport. Nauna nang sinabi ng grupong Manibela na hindi sila tutol sa PUV modernization program, kundi sa ilang provision lang nito. Ilang commuter ang nangangamba sa 2 araw na tigil pasada. Kasi mahirapan mag-commute, sumakay. May pasok din kaya kung magkakaroon ng strike, syempre mahihirapan bumiyahe lalo na Monday. Pagtitiyak ng MMDA, handa sila. We are very optimistic na mahahandle naman natin ang maayos to at isiguraduhin natin na hindi mapeperwisyo ang ating mga mananakay. Nakalatag na raw ang kanilang mga plano, katuwang ang DOTR, LTFRB, PNP at mga LGU. May mga nakahandang rescue vehicle na ide-deploy lang sakaling may kakulangan ng sasakyan. Sabi ng MMDA, sa nakaraang strike, 28% lang sa mga inihanda nilang sasakyan ang napakinabangan. Ganito rin daw ang inaasahan ngayon, lalo't ilang grupo lang ang lalaho. Tulad sa Bicol kung saan ilang transport group ang hindi sasama sa tigil pasada. Pati sa Northern Luzon, sa April 30 na ang deadline ng PUV-MP. Sabi ng DOTR, kapag hindi nag-consolidate, aalisin ang prangkisa, pero may proseso naman. After April 30, talagang hindi na sila dapat pumasada. Gagawa tayo ng proseso para ma-implement properly yung deadline ng consolidation. Kinikilala at nirerespeto naman daw ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang pagkilos ng ilang transport group. Pero apela nila, gawin naman daw sana nila itong mapayapa, bagay na tiniyak naman ng Piston at Manibela. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. 6 ang patay sa pananaksak sa isang shopping center sa Sydney, Australia. Sa Turkiya naman, isang nasawi ng madisgrasya ang isang cable car. Narito mga balita abroad. Cable car sa Turkiya sumalpok sa nakausli at sirang poste. Sa lakas ng impact, bumagsak sa kalapit na bangin ang mga sakay nito. Isa ang nasawi habang 10 ang sugatan. Ayon sa governor ng Turkiya, inilipat na sa ospital ang mga biktima. Buwis-buhay din ang pagsagip sa mahigit 170 pasahero na na-stuck sa iba pang cable car. 10 helicopter at 600 rescuer ang nagtulong-tulong para i-evacuate sila. Tumagal ito ng 23 oras. Iimbestigahan ng pulisya ang cable car company na wala pang pahayag ukol sa insidente. 6 patay sa pananaksak ng isang lalaki sa Sydney, Australia. 12 sugatan, kabilang ang 9 gulang na sanggol. Kwento ng mga saksi, tumakbo sa loob ng mall ang suspect na may kutsilyo. Agad na nagsilabasan ang mga tao. Nasawi naman ang suspect matapos siyang barilin ng pulis. Inaalam pa ng otoridad ang motibo ng suspect na dati na raw may mental health issue. Personal na nag-alay ng bulaklak ang Prime Minister ng Australia para sa mga biktima. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Balik bansa na si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang trilateral meeting sa mga leader ng Amerika at Japan. Bago po yan, dumalo siya sa formal dinner sa Amerika na pinangasiwaan ng US-Philippine Society. Sa pahayag niya rito, binigyang diin niya ang pag-unlad ng defense at security cooperation ng Amerika at ng Pilipinas. Kabilang na ang balikatan exercises at ang Enhanced Defense Cooperation Agreement. Tinalakay rin niya ang economic cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Sa patuloy ng pagpapatibay sa alyansa ng Pilipinas at Amerika,
Panatag daw ang loob ng Pangulo sa commitment ng Amerika. I am further reassured by the commitments made to me by President Biden and his officials that the U.S., the United States, will stand by the Mutual Defense Treaty, which has been described from the President down as ironclad. Isang aso ang sinagip sa bubong sa Tondo, Maynila. Sa gitna ng tirik na araw, stranded sa dulo ng bubong ang aso pasado 1:00 ng hapon kanina. Ayon sa uploader na tumawag ng rescue, hingal na hingal ang aso sa tindi ng init. Ang mga tauhan ng BFP maingat na nilapitan ang aso para masagip ito mula sa bubong ng ikalawang palapag ng bahay. Hindi patukoy kung sino may-ari ng aso at kung paano siya napunta roon. Ang aso ay nasa pangalaga ng isang kagawad ng barangay. Narito ang iba pang balitang tinutukan ng 24 oras weekend. AFP Chief of Staff General Romeo S. Bronner Jr. nakiramay sa mga naulila ng 2 nasuwing Navy pilots sa chopper crash sa Cavite City. 200 milyong pisong pondo inilaan ang pag-ibig para sa pambansang pabahay para sa Pilipino program ng Administrasyong Marcos. Pag-aangkat ng domestic at wild birds mula Belgium at France na naunang ipinagbawal bilang hakbang kontra bird flu, pinayagan na ulit ng Agriculture Department. At 8 bagong munisipalidad, dagdag sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, matapos manaig ang botong yes sa plebisito sa Cotabato. Basaan na pero hindi po yan pista ng San Juan. Kundi ang pagdiriwang ng bagong taon sa Thailand na mas kilala bilang Songkran Festival. Marami po sa mga lokal at dayuhang nakisaya may bitbit na mga water gun at kanya-kanya sila ng paandar sa basaan. Dagsa mga tao sa Bangkok at iba pang lugar sa Thailand para sa Thai New Year na idinaraos tuwing Abril. Makararanas po ng pag-ulan bukas ang ilang bahagi ng bansa dahil sa epekto ng easterlies ayon sa Pag-asa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, maaga pa lang, uulanin na ang Palawan at ilang pang bahagi ng Hilagang Luzon. Uulan din sa Cagayan de Oro, Cotabato, Kinapawan, Bukidnon at Surigao del Sur. Maaari ring makaranas ng pag-ulan sa Metro Manila. Another K-Fever hit in the Philippines sa back-to-back fan meet and concert na K-Opa Kim Son Ho at Mamamoo member Wee In na may kanya-kanyang aliw pasabog for their fans. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Malakas na hiyawan ang sumalubog kay South Korean actor Kim Son Ho paglabas niya ng stage sa Colorful Asia Tour fan meeting in Manila kagabi. Agad hinarana ni Son Ho ang fans ng kanyang song na Miracle. Matapos ang opening number, ang bati ni Son Ho na kinakiligan ng fans. Hello po. Ako po si Kim Son Ho. Kumusta po kayo? Sana ma-enjoy tayo. Bakit? Ang fun and full of kilig fan meet, mas pinasaya pa ng kwelang hosting ni It's Showtime host Ryan Van. Grabe, kahit minsan nabubulol siya, kilig na kilig kayo, no? Sana all! Masaya si Son Ho, aka Good Boy ng K-drama na startup na magbalik bansa at muling makita ang Philo Son Ho Hadas. Bukod sa Q&A, game din si Son Ho sa pag-post at paggaya ng mga fan-made Son Hoticon. 많이 쑥스럽네요. 자, This is quite embarrassing. Pumasa rin siya sa games and challenges. May pa-cooking show ang Korean Oppa. At G rin sa Pinoy Tongue Twister Challenge. Tasa sa tanso, tanso sa tasa. Siopa sumay shumay. Mapapasana all ka naman sa maswerteng fans na personal na naka-interact ng Korean Oppa at nakapag-selfie pa. Enjoy naman ang fans ng K-pop star na si Wee In sa Wee In The Mood concert kagabi sa Skydome. Bigay todong nagpakita ng singing and dancing prowess ang
Mamamoo member sa kanyang first solo concert. Nang makapanayam ng GMA Integrated News si Wee nitong Friday, excited daw siyang nagbalik Pinas as a solo artist. Memorable daw para sa kanya ang MyCon World Tour in Manila ng kanyang group na Mamamoo last year. 일단 저번에 방문했을 때 Last time they had amazing energy during the concert, so that really left a big impression on us, and it's very memorable until now for us. Ilang Filipino food raw ang gusto niyang matikman, tulad ng crispy pata. Aubrey Carambel, updated sa showbiz happenings. Eto na, break muna sa paghahatid ng mga balita kaming mga reporter at news anchor ng GMA Integrated News. Dahil po yan sa nakipaghulaan kami sa nangungunang Kapuso Game Show, ang Family Feud. Team 24 Oras Weekend represent. Ano ang una mong naiisip kapag sinabing buhaya? Parang gusto mong bawiin. Sorry po. Fierce at fun ang tapatan na yan ng Weekend Team. Kasama ang Team Two Talkers sa pagkuha ng top answers. At kung sino po ang nanalo, at nag-uwi ng premyo, abangan bukas sa Family Feud. At abangan ko ano yung sagot ni Nelson doon sa unang pumapasok sa isip na sa naririnig yung salitang buhaya. At kailangan niyang mag-sorry. Bago mo yan, mag-24 oras, mga kapuso. So on a scale of 1 to 10, gano'n ba kayo kinabahan? Kinabahan ako. Like parang 11. 11. Ako mga 5. Sagad. Abangan niyo po yan. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend. Para po sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.